Good day, everyone. Today, I'll be discussing my topic about the measuring time and distance using standard units in grade 5. Okay, my lesson outcomes. First is the describe the motion of an object by tracing and measuring its change in position or distance traveled over a period of time. So, but pasabot ani is nag-involve gyapon sa motion, di ba? Ang motion is defined ang definition sa motion is katong to change into its position into another place nga na mubalhin siya mo change position kani mo change gyud sa position pero imong i-trace or ug imong i-measure kung unsa ka layoon ug unsa ka dugayon ang gibalhinan sa usa ka butang or sa ka object o butang to kita tao ngana. Second is use appropriate measuring tools and correct standard units. So para ma-measure nimo tong motion gamit kag measuring tools or correct standard units like sa measuring tools, mga meter, meter stick, mga ruler, mga protractor, nga na. And then, sa uban, kilogram, foot, inches, nga na. So, kani, sa mga magulian na like, pare na ho, ma-measure man nato, di ba, kung unsa ka ladyoon ang gikan sa atong bayad kung kugtong, kung doon man sa kugtong, like, giwang ramo, so, doora mga pilar na ka kilometro 2 kilometers ka pin or 3 nga na or 4 nga na ma-measure na to di ba kana nag-measure na sa distance ng kilometer or kaning ako sa Talisay layo man di pud ko maka-measure og kanang pila ka kilometro pero malayo jud siya di pud mga 15 12 kilometer ba na kalayon gikan sa Talisay pa sa kugtong kay ari mo kumagagi sa Panas. Unya, maka-measure man pud ta kung unsa ka dugayon ta maabot, di ba? Abot sa time kay sa giwang ra. Like magmotor ka. Di ba dali ra. Kung magmotor ka, ma-measure na to ang time mo nang kita usahay manayeming tag kanang igo-igo ra pud ta igo-igo abot na sa campus, igo-igo ta pud magklase. Manayeming ta kay say mo tabati mo tag tapo usahay mo nang ngana. Like ako, gulian man ko nya nadugay ng biyahe-biyahe gikan Talisay badong kugtong 30 minutes na or di ra mga 29, 28, 27 nga na biyahe kay normal speed man ko di wa man ko magdali kay you know live sa dandari di man film street daghamang kurbadaon hunang normal speed ra ko munang sagaron jud maabot tag 30 minutes or 29 nga na na-measure now ang time sa ang motion nga kuan or sa kanang mga nanggi-board diha nga manggibaklay ra pa doon sa campus o kanang mga nanggi-board nga manggimotor pa doon sa campus. O, di ba? I-compare na to. Kung ikaw maglakaw ra nagboard ka, doon man sa campus. Maglakaw ra bisag doon na. Diyan na po may kanang gaboard nga nay motor. So, kisa may onjud mo abot, di ba? Ang katong nagmotor. Kay bisag pareho mo og distance kag giladyoon pa doon sa campus. Pag ibutang na to og sa mag-measure sa time, mas daghan ag time nga ma-consume nimo kay gabaklay ra man ka kaysa sa katong nagmotor dali ra jud sa abot sa campus gamay ra nga time ijang ma-consume mo na nagbusbot pasubot sa nag-measure time og distance. Okay, in measuring distance to completely describe motion one needs to use units of measurement. Scientists use a system of measurement called the International System of Units. Often, you will encounter statements of measuring using SI. This is an abbreviation of the French Système Internationale des Units. This is based on 7 base units from which all other units are derived. So, measuring distance ko, no? Mag-needs jugag units para ma-measure nimo like kilometer, meter, or nga na, kay distance man. Diya, unsa man ang International System of Units. So kaning International System of Units is mao ni gatong mga meter, mga halo na ba, mga units nga magamit sa og distance og time like katong sa mass, kilogram, gibugaton, kilogram, mga pounds nga na sa katong mga length, mga meter nga na, mga kilometer, basta nga na may pasabot sa International System of Units. So next is the measuring time.
Time can be defined as the dimension based on which the evolution of any system takes place. It can be measured in terms of seconds, minutes, hours, days, weeks, months, and years. So, batawal ra ang time, di ba? Kay nag-measure siya sa oras, di ba? Seconds, minutes, hours, or adlaw, weeks, buwan, ug tuig. Next is mo ni ang katong 7 base units nga nag-base ang katong international system of units ang hinza. So naitulo quantity, unit, and the latest definition. So in length, so meter, length man itas on meter. Definition is distance of the path traveled by light in vacuum at a time interval of 1/299 792 and 458 of a second. So para makuha nimo ang kining time, mo nga formula yung gamiton kanang 1/299,792,458. Mo na imong gamiton sa meter. For example, kanang light beam na ni travel sa usa ka kanang vacuum ba nga kwan, kanang heat kuang nga lugar. Kung pila ka meter na ijang kung pila ka meter na ijang travelan sa usa ka light, mo na imong i-divide sa kaning 299,792,458. Kay mo man ay equivalent sa speed niya. So para makuha nimo ang time. So mao na. So next is the time. So second. So the resonant frequency at which the cesium absorbs energy, or the 192,631,770 Hz. So seconds. Kabante mo din ang clock nga naitulo ka kamot. Ang usa is para sa hours. Ang dako-dako tong para sa hours mubo, dako-dako nga mubo. Ang katong taas-taas nga dako-dako pod is katong para sa minutes. Dinay usa nga magtudjok. Mao na second. Kabantay mo anang as NBA bitaw nga kintay second na dya. Nabitay mo nga dapat mas pas-pas sa second bitaw nga 1098 nga 1098765422 dya. Balik natin mo na 1. Kanabot ang seconds man good is nag-help na nato. I mean ang seconds is nagtabang na to para makasabot ta sa dagan sa oras. Okay, gets? So next is mass, gibugaton. So ang the unit is kilogram. So the platinum iridium alloy based on the mass of 1 cubic decimeter of water at 4 degrees Celsius. So ang kilogram, asa man nato gamiton ang kilogram? Saka magtimbang tag mga butang, karne, mga pagkaon nga na, karne, kita tao, mga bakal, sa panadya, mo ni use sa kilogram sa ijang mass. Okay, next is the thermodynamic temperature. So the unit niya is ang Kelvin. So, ang Kelvin is the triple point of water at which the solid, liquid, and gas are in equilibrium. So, ang liquid kuno ay ang Kelvin kuno is it is the measure of the average total internal energy of substance, which include kinetic energy and potential energy. So, kay bawal man taon sa tong kinetic o potential energy, di ba? Ang kinetic energy is katong energy nga nag-use og movement, di ba? And then ang potential energy is katong steady. So, muna ang gamit sa Kelvin. Nag-measure siya sa ka substance. Di ba? Nag-measure og usa ka average total internal energy of a substance. Next is the electric current or the ampere. So, current that flowing in two parallel conductors 1 meter apart in a vacuum will produce a force between the conductors of 2 times 10 raised to the power 2 times 10 to negative power of negative 7 newtons per meter of length. So ampere, example ani is kanang mag-charge ka cellphone, duha ka butang, di ba? Charger og cellphone. So imo nang mag-isaksak na nimo ang charger is maghatag og ampere sa cellphone para madugangan ang percent sa imong cellphone or kanang sakyanan. Nag-start mo sa engine para mo andar mo na nagamit ang og ampere para mo andar ang sakyanan or kanang mga
um, lightning kanang kilat kana mo delikado kay mga thousands of ampere na 10,000 nga na 5,000 manang delikado ang kidlat ug maigo ka na. So next is the luminous intensity. Now the unit ani is ang kandela. So definition is the intensity of a light source in a given direction with a frequency of 540 times 10 to the power of 12 hertz and a radiant intensity of 1 over 683 watts per steradian in that direction. So, example ani sa sa kandela is kanang bulb, di ba? Wala musiga na kay nagamit din sa og kandela kanang light, di ba? Intensity of a light source, di ba? Light source or kanang head sa motor or kanang sakdanan nimo. Gamit na sa og mga kandela, mga pila pa na kandela, mga 100 of kandela na. Or kining sun. Ana, ang sun. Billions of kandela ang gigamit sa sun. Munang grabing inita kadyo. Munang maadlawan grabing hayaga ang kalibutan, di ba? Okay, last is the amount of substance and the unit is a mole. The amount of substance of a system that contains as many elementary entities as there are atoms in 0.012 kg of carbon negative 12. So, ang mole ko na is, ang example na is mole is kanang mga sugar. Na mga mole na dana, mga sugar, na mga mole para ma-measure nimo ang amount sa substance or water na mga mole. Iron or gold na mga mole. So masabtan ra class, di ba? And next is the average speed. So in planning a trip, we often want to know the time of travel with the time of travel. We are concerned with the average speed for the trip. Average speed is defined as, so mo ang formula sa average speed. So AS or average speed is equal to total distance covered over time travel. So, total distance covered divided by time travel. So, for example, traveling from Manila to Baguio City is about 260 kilometers in 4 hours. So, asa man ang total distance covered, di ba? Ang kaning 260 kilometers, kay mo ni ang gilayon sa imong biyahe. And then, ang imong time travel is ang 4 hours. Kung pila ka oras ang imong na-consume sa 260 kilometers ni mga biyahe. So, ang formula is average speed is equal to 260 km over 4 hours. So, ang answer ni is 65 km per hour. So, ang dagan nimo sa kada oras is 65 km. Muna formula sa average speed kung saan nimo pagkuha. Next is the conversion factor. A conversion factor is a number used to change one set of units to another by multiplying or dividing. When a conversion is necessary, the appropriate conversion factor to an equal value must be used. For example, to convert inches to feet, the appropriate conversion value is 12 inches in 1 foot. So, conversion factor, daghan. Taga example, for example, convert inches to feet. So, the appropriate conversion value is 12 inches in 1 foot. So, ruler, na 12 inches na, so 1 foot na. Or, batang sa mga distance. So, ang 1 kilometer is ang 1 kilometer is nagbutang na sa og 1,000 meters or kaning 1 kilogram. 1 kilogram is 1,000 grams. Mo na yung mga conversion factor. Diba? Magisra. Okay. So mo na yung mga conversion factor. Example, sa mass ang gibugaton. So 1 kilogram is equal to 1,000 grams. And then 1 pound is equal to 16 ounces. And sa time naman is 1 hour is equivalent of 60 minutes. And then sa 1 day is equivalent of 24 hours. Ang length is 1 kilometer is equivalent of 1,000 meters. And then 1 meter is equivalent of 100 centimeters. So sa temperature ta. So kaning TC is temperature in Celsius. So, di ba ang isang formula para makuha nimo ang conversion is temperature in current TF is temperature in Fahrenheit na, and then minus nimo sa 32 degrees Celsius. So, ibutan na to kanang magsolve og problem. Unya ang gipangita nga answer is kanang Celsius. Ja ang given nga mga number is na Fahrenheit sa napoy Celsius. So, alang man po katong imong Celsius mo imong i-convert nga ang gipangita nga answer is Celsius man. So katong Fahrenheit mo imong i-convert. So mo na ni
Fahrenheit. Kung pili kantidad sa Fahrenheit, mo imong ibutang sa kanang na TF na TF bitaw. Kung pili kantidad, then i-minus nimo sa 32 degrees Celsius. Ang answer na mo nay conversion sa katong nga imong gusto nga makuha. Kung pili kung gini-convert na nimo, then makasolve na ka kay Celsius man tong usa. So makuha na nimong answer through solving ja, makuha na nimong Celsius nga answer. Mao ra pa sa ubos, di ba? Ang TF is temperature in Fahrenheit. So mao ra na. Kanila man is i-plus mo kung pili kantidad sa Celsius, i-plus mo sa 32 degrees Celsius para makuha nimong Fahrenheit. So kan sa ubos pod kaning TK, temperature in Kelvin, mao ra pa na. Or pili kantidad sa Celsius, i-plus mo sa 273.16 para makuha mo ang conversion. So, nasabtan ba tanan? Okay, so that ends of my report and have a good day everyone. Thank you.